Binabantayan ko ngayon ang kapatid ko, hindi ko alam kung bakit ganito ang nangyari sa kanya, at lalong hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa kapatid ko. Paano ko makakalimutan ang nagawa kong kasalanan sa kanya? Paano ko sasabihin sa kanya ang lahat, kaya nagawa kong umalis ng bansa dahil sa kasalanan ko? Almira, patawad, naputol ang pag-iisip ko nang tumunog ang cellphone ko. Hi hubby, kamusta dyan? She's Dayan, my fiancé. Hindi maayos, dismayado kong sagot. Why? Almira's dying. What? Uuwi ako hubby. Wifey, wag na, may trabaho ka dyan na may iwan. No, whether you like it or not, uuwi ako para sa sister-in-law ko. Aba, ikaw ba ang uuwian ko? Naku, talaga ang babaeng ito oh, kung hindi ko lang ito mahal eh. Wifey naman, I love you. Hindi talaga ako mananalo sa babaeng ito. Sunduin mo ako, okay? Of course, update me kung kailan ang flight mo. Bumalik naman ako kay Almira, umupo ako sa tabi niya at hinalik-halikan ang likod ng palad niya. Sana mapatawad mo ako, nakausap ko na si Kuya Enzo at no response pa rin kay Almira. Cornelio, gustong makita ni Almira si Minerva, kasama ka. Tama ba itong desisyon ko, napuntahan si ate, kahit hindi kami ayos? Baka tama ito, gusto kong mag-sorry sa kanya. Nandito kami sa labas ng bahay ni Timothy at inaantay na lamang si Cornelio at Herman. Si Cornelio, ang lalaking una kong minahal. Sigurado ka ba dito, Almira? Sure ball kuya, inalalayan niya ako papasok ng van ni Timothy. Bakit hindi mo siya bigyan ng chance na ipaliwanag ang side niya? Hindi pa ako ready kuya, pero papakinggan mo siya? Tumango ako, hinahanda ko lang ang sarili ko kuya. Nang makarating kami ay inalalayan kaagad ako ni Kuya Enzo. Kuya, wag na kayo sumama sa loob ng kondo ni ate, doon na lang kayo sa labas, ang dami kaya natin. Almira, call me if something happens okay? Paalala ni Kuya, tumango ako sa kanya at hinalikan pa siya sa pisngi. Salamat sa paghatid. Napadako ang tingin ko kay Cornelio na ngayon ay nakayuko. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Nagulat pa siya sa ginawa ko pero niyakap niya rin ako ng mahigpit at hinalik-halikan ang noo ko. Almira, patawarin mo ako. We'll talk later love. At hinalikan siya sa lobby. Humiwalay na ako sa pagkakayakap sa kanya at naglakad na papunta sa unit ni ate. Nang makarating ako sa tapat ng pintuan ni ate ay napatingin uli ako kina kuya. Andan pa rin sila, sabay-sabay nila akong tinanguan. Kumatok ako sa pintuan ni ate at hinawakan ang doorknob, pansin ko na bukas ito kaya pumasok na lang ako. Ate, wala si ate sa sala niya, please Paula bitawan mo yan. Sinundan ko ang boses kung saan ito nanggagaling at natagpuan ko si ate sa kwarto niya, at may isang babae siyang kasama na may hawak na baril. Bakit siya may hawak na baril? Papatayin niya ba ang ate ko? Pumasok ako ng kwarto at magulat silang dalawa sa pagsulpot ko. Lumapit kaagad ako kay ate at hinawakan siya sa kamay. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay, nakatutok pa rin sa kanya ang baril na hawak ng babaeng nagngangalang Paula. Bakit ka may hawak na baril? Bitawan mo yan. Humalakhak ang babae at lumapit pa sa amin kaya napaatras kami ni ate. Napunta si ate sa likuran ko. Ano ako, bobo na susundin ka, back off, galit na sigaw nito sa akin. Tigilan mo ang ate ko, wala kang alam sa ginawa ng ate mo sa akin, sa amin ng boyfriend ko, she stole my boyfriend's soon-to-be fiancé. Hinawakan ako ni ate sa braso kaya napatingin ako sa kanya, kitang-kita sa kanyang mga mata ang takot. She stole my fiancé at sasabihin mo sa akin na tigilan ko ang ate mo. Ibinaba niya ang baril niya. Tumabi naman si ate sa tabi ko. Hindi ko sinasadya, Paula, hindi mo sinasadya, pero ganyan din ang ginawa mo sa boyfriend ko ate. Hindi mo sinasadya, wow, you're a big pain to ass, at tinutok uli ang baril kay ate, galit na galit ang itsura ni Paula. Lumapit uli sa amin si Paula kaya umatras kami ni ate hanggang sa mapunta na kami sa sala. Please stop this Paula, lalayuan ko na kayo ni Joshua, just put that gun down. Nasa tabi ko si Almira, bakit ba nandito itong babaeng ito? Titigil ako pag nawala ka sa landas namin, saka itinutok ang baril sa akin.
Iniharang ko si Almira sa takot ko, isang malakas na putok ang dumagundong sa buong unit ko. Unti-unting bumagsak naman si Almira sa sahig. Hindi ko sinasadya, Miss, takot na sabi ni Paula at nabitawan niya ang hawak na baril. Tumakbo ito papalabas ng unit ko habang ako napaupo sa sahig habang nakatingin sa babaeng iniharang ko para lang wag ako ang mapahamak. Kasalanan ko ito, napahagulgol ako habang hawak ko ang kamay niya, dilat pa rin siya. Noindang kaming mga lalaki nang may marinig kaming isang malakas na putok. Biglang may lumabas na isang babae sa unit na pinasukan ni Almira kanina at tumatakbo ito. Dali-dali kaming tumakbo papunta sa unit ni Minerva. Pagpasok pa lang namin kita namin si Minerva na nakaupo habang umiiyak, at nasa harap naman niya ay isang babaeng nakahiga at naliligo sa sariling dugo. Dahan-dahan akong lumipat doon at napahagulgol ako nang makita ko kung sino ang babaeng ito. Nakatingin siya kay Minerva at magkahawak ang mga kamay nila. Mahal kita ate, Almira, dadalhin ka namin sa ospital, just please hold on. I love you love, at unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Love, gising ka naman tinapak-tapik ko ang kanyang pisngi, pero hindi siya gumigising. Bunso, lumapit na rin si Kuya Enzo, dalhin na natin siya sa hospital. Binuhat ko siya at tumakbo na kami papuntang elevator. Habang nasa van kami ay umiiyak ako, si Kuya Enzo, at Minerva habang ang iba ay pilit kinakalma ang sarili. Kasalanan ito ni Minerva, Doc, please save her, please. Gagawin namin ang aming makakaya sir. Naiwan kami sa waiting area, habang si Minerva ay umiiyak pa din. Anong ginawa mo kay Almira, Minerva? Ano ang ginawa mo sa kanya? Hinawakan siya sa braso ni Kuya Enzo. Kuya, nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga pag di ka nagsabi ng totoo. Galit na sabi ni Kuya at mas lalong diniinan ang pagkakahawak. Iniharang ko siya sa akin para hindi ako tamaan ng bala. Napatulala kaming lahat sa sinabi ni Minerva. Buhay ni Almira ang napahamak at nasira ng dahil sa kanya. Nag-aagaw buhay ang taong mahal ko ng dahil sa kanya. Naglakad ako papalayo sa kanila hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko sa tapat ng chapel sa loob ng hospital. Lord, iligtas niyo po ang babaeng mahal ko. Iligtas niyo po si Almira. Nagmamakaawa ako. Mabait siya at alam ko marami siyang matutulungan. Almira, lumaban ka, nagmamakaawa ako. 2 oras na silang nag-aantay pero hindi pa rin lumalabas ang doktor. Mas lalo silang kinakabahan sa pagtagal nito. Pare, hindi naman mawawala si Almira, di ba? Hindi rin namin alam pare, basta ililigtas siya ng Panginoon. Sinuntok-suntok ni Cornelio ang pader, inawat naman siya ng kanyang mga kaibigan. Tama na Cornelio, kuya hindi siya pwedeng mawala, hindi ko kaya. Hinawakan ni Enzo sa magkabilang balikat si Cornelio at hindi siya mawawala, lalaban siya. Saktong pagkasabi ni Enzo noon ay bumukas na ang pintuan sa operating room kung saan ipinasok si Almira. Family of the patient, kapatid niya po ako. She's unconscious hanggang ngayon, we need to wait until she wakes up. Kapag 1 linggo na ay hindi pa rin siya gumigising ay I-declare namin na comatose siya. Napaluhod si Cornelio sa kanyang narinig habang si Enzo ay pilit kinakalma ang sarili, ang mga kaibigan nila ay natulala sa narinig na balita ng doktor. Kamusta po ang operasyon? The operation went fine, pero may isa pa siyang operation na pagdadaanan. Bukas ng umaga ay isasalang na siya. Kukuhanan lamang siya ng MRI ulit mamaya then go na bukas. If may questions pa kayo pwede kayong pumunta sa office ko. Just straight ahead, excuse me. Paliwanag ng doktor bago umalis. Sir, ililipat na po namin ang pasyente sa private room. Nang may pasok na si Almira sa private room ay hindi siya pwedeng lapitan masyado at under monitoring pa rin ito. Kasama sa pagpasok si Minerva na nakayuko, aalis na sana siya nang may hamatak sa kanyang kamay. Hindi ka aalis hanggat hindi kita nakakausap, wala tayong dapat pag-usapan, kuya. Sagot ni Minerva habang pilit na kumakawala sa kanyang kuya. Ano bang kasalanan sa iyo ni Almira, at bakit umabot sa puntong nag-agaw buhay siya nang dahil sa iyo? Mabait siyang tao, kapatid, Minerva, and you are her opposite, at hinigpitan pa lalo ang hawak sa kapatid. Huwag kang magmaang-maangan kuya, na akala mo kung sino kang santo.
Remember na aksidente siya few years ago dahil sa ginawa mo, sigaw ni Minerva sa kanya. Aksidente, yes, he's the reason kaya na-aksidente si Almira. Huwag mong sisihin ang lahat, pinagbantaan mo ako. Get out, what? Get out please. Hindi na nagsalita si Minerva at lumabas na lang ito, sinundan naman ito ni Enzo. Hindi makapaniwala ang magkakaibigan sa nangyari kay Almira, lubusan silang nalulungkot sa sinapit ng kaibigan. Yuho, who's here? Pagpasok ko sa isang bahay na walang tao. Ngunit ang bahay na ito ay masyadong pamilyar sa akin. Yuho, sigaw ko ulit, may makakasagot ba sa akin? Nagsisimula na akong mainis. Apo, boses mula sa aking likuran. Lola, ako nga apo, halika sumama ka sa akin apo. Asan tayo lola? Tak ang tanong ko, nasa paraiso tayo apo. Paraiso, kaya pala ang ganda dito lola, masigla kong sabi sa kanya. Naglibot kami sa buong paraiso ng maggabi ay inihatid na ako ni lola sa tutuluyan ko. Lola sobrang ganda po dito, gusto ko na po ditong tumira. Sigurado ka ba dyan apo? Nagdedesisyon ka tungo sa kabilang buhay apo. Kabilang buhay, oo apo, 1 linggo ang lumipas pero hindi pa rin gising si Almira, no response sa kanyang katawan maski paggalaw ng kanyang daliri ay wala, naoperahan na rin siya, wala ng brain aneurysm. Pero still unconscious pa rin siya, pumasok bigla ang doktor at isang nurse sa kwarto ni Almira. I declare that the patient is in a comatose. Naiwan naman akong tulala, nabalik ako sa ulirat nang bumukas ang pintuan. How's her? Dumating na ba ang doktor niya? Yes at comatose daw si Almira. Hindi nakapagsalita si kuya, lumapit siya sa tabi ni Almira at hinawakan ang mga kamay nito. Gising ka na bunso, sige na may surprise si kuya sa iyo mamaya, gumising ka na, gagawin ni kuya lahat para sa iyo bunso. Kinahapunan ay dumating ang mga magulang nila Almira at gulat na gulat ito sa sinapit ng kanilang anak. Diyos ko po, anak ko, kamusta na siya? Tanong ni Tito. She's comatose. Bakit nagkaganito si Almira? Iniharang siya ni Minerva para siya ang mabaril. What? Minerva will never do that, Mama. Kahit ngayon naman wag niyong kampihan yung paborito niyong anak, for Almira's sake, si Almira naman ngayon, Almira's life is in danger. At iyon ang isipin niyo. Enzo Clarete, hindi ka namin pinalaki para sigawan kami. Buhay ang usapan dito pa. Hinawakan ko ito sa balikat para kumalma. Ang unfair ninyo pagdating kay Almira, nagawa niyo pa siyang itakwil sa pamilyang ito. At ngayon mas pinipili niyong kampihan ang walang hiya na yon. Umalis na lamang kayo. What? Magulang kami, then act like one. Parang napahiya ang mag-asawa kaya lumabas na lamang ito. Sumunod kayo sa akin. Bakit po sir? Gusto lang kitang kausapin tungkol kay Almira. Anyari po kay Almira sir? Kinakabahan naman ako dyan sir. Comatose siya, balita sa akin ni Cornelio. Paanong nangyari yun sir? Naoperahan na ba siya sir? Oo, naoperahan siya. At nakoma siya dahil sa kapatid niya. Kinwento ko ang nangyari sa pagitan ni Almira at ni Minerva. Sobrang galit ang makikita mo sa kanilang mga mata. Pupuntahan po namin si Almira, sir, sumabay na kayo sa akin ngayon. Sabi ko, at inayos ang mga gamit sa taas ng lamesa ko. Maaga ho kaming mag-a-out sir. Yes, you can go out early. Kasama nyo naman ako and i-announce ko rin sa baba ang lagay ni Almira. Sige sir, ayusin lang po namin ang gamit namin. Tumango na lamang ako, lumabas silang dalawa. Tahimik kami sa sasakyan papunta sa hospital. Pagkarating namin sa room ni Almira ay palahaw na kaagad sila kahit nasa pintuan pa lamang. Nang maggabi ay nagpasya ba silang umuwi, pagkaalis nila ay dumating naman ang doktor. Doc, kamusta po ang lagay ni Almira? Magiging honest na ako sa inyo. It's up to Almira kung lalaban pa ba siya. Naiwan kaming tulala sa sinabi ng doktor, takot at lungkot ang nararamdaman nila sapagkat alam nila na hindi nalalaban si Almira. Dahil kusa itong nagsabing susuko na siya, nakabalik lamang sila sa kanilang mga wisyo nang umiyak si Cornelio, habang isinisigaw ang pangalan ni Almira. Love, please lumaban ka, hindi pa ako handang mawala ka sa akin, liligawan pa kita ulit, mamahalin mo pa ako ulit, papatawarin mo pa ako, papakasalan mo pa ako, magkakaroon pa tayo ng anak,
Umiiyak na sabi ni Cornelio. Habang ang mga kaibigan ay taimtim na nagdadasal na sana lumaban ang kanilang kaibigan, hindi rin ata nila kakayanin kung mawawala ito. Sa kabilang banda, nagising si Almira sa isang panaginip. Lumuluhang napabangon siya. Apo, anong nangyari sa iyo? Lola, na panaginipan ko po si Cornelio, pinipilit niya akong lumaban. Lumaban ka, Apo, hindi pa rito, natatapos ang iyong buhaim. Pero Lola, pagod na ako, at iniwas ang kanyang tingin. Hinawakan ng Lola ang mga kamay ng dalaga. Apo, kung pagod ka na, magpahinga ka, at pag nakapagpahinga ka na, bumalik ka at lumaban na, hindi ka pwedeng sumuko basta-basta. Lalaban pa ba ako? Kailangan mong lumaban, Almira. Sumuko ka na, Almira, pagod ka na. Gulong-gulo ang isipan ng dalaga at humagulgol na lamang sa hindi maipaliwanag na desisyon. Isang buwan na ang lumipas pero hindi pa rin nagigising si Almira, nagpapalit-palit kami sa pagbabantay. Pero palagi silang dumadalaw rito araw-araw, bago pumasok at pagka-uwi. Bunso, gising ka na, kakatapos lang siyang linisan ng nurse na naka-assign sa kanya. Miss ka na namin, Bunso, si Cornelio, sobrang nangungulila na sa iyo pati ang nga kaibigan mo, Bunso, at ako. Sabi ng doktor, walang nakakaalam kung kailan siya gigising, masyadong naapektuhan ang ulo, pero totally healed naman na ang kanyang mga sugat at maayos na ang inopera sa kanya. Hindi ka ba naiinip at puro ka na lang tulog? Siguro napagod ka ng sobra, no, Bunso, pero pwede bang gumising ka na, miss ka na namin? Habang pinagmamasdan ko siya ay hawak ko rin ang kanyang kamay, biglang gumalaw ang kanyang isang daliri. Dali-dali kong pinindot ang speaker na nakalagay sa itaas ng kama ni Almira at sinabi sa doktor. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating na rin ang mga doktor. What happened? Gumalaw po yung isa niyang daliri. Agad siyang chinek ng doktor. Well, it's good to know that nagre-response na siya pero hindi pa rin natin alam kung kailan siya gigising. Salamat, Panginoon, matinding pagbabantay ang kailangan niya. Baka bigla siyang magising ng walang kasama. Baka bigla siyang may gawing masama sa kanya. After all, alam natin na she wants to die. Gusto niyang mamatay. Yes, Doc. Inayos ko ang kanyang mechanical ventilator, at umupo ulit. Pagkaupo ko ay biglang tumunog ang cellphone ko. Kuya, kamusta si Almira? Nagre-response na siya pero still not awake. Pupunta ako dyan, kuya. He's really into to my younger sister. Kung hindi dahil kay Minerva ay sana maayos sila at sana hindi nangyari ang lahat ng ito. Sir, pwede ba akong mag-out na? Why? May nangyari ba? Nagre-response na si Almira, napatayo siya sa sinagot ko sa kanya. Good news, sabay na tayong magpunta roon. Kuya, paggising ko kay Kuya Enzo na nakatulog kakabantay kay Almira. Umuwi ka na, kuya, kami na po bahala kay Almira. Okay lang, dito lang ako, besides nakalive ako. Hey love, gising ka na, miss ka na namin, oh, miss ka na ng katrabaho mo, ng mga kaibigan natin at ng kuya mo. Lalo na ako, miss na kita, gumising ka na dyan, paggising mo magpapakasal na tayo. Aayusin ko na ang lahat, love, hindi kita papakawalan at lalong hindi kita sasaktan, just please, wake up. Almira, gising na, masyado na itong undertime sa trabaho si Cornelio. Okay lang naman sa akin kung mag-undertime siya palagi. Pero mas maganda kung magising ka na, gumising ka na at magpapakasal na kayo ni Cornelio, hindi na yan mapakilang atali ka sa kanya. Natapos ang maghapon nang wala pa ring response kay Almira ulit. Yes mom, where are you? Nasa bahay mo kami and you're not here. What? Bakit kayo nandyan? And who's with you? Your father and your little sister. Umuwi ka na. Nasa hospital ako. What? Inilayo ko ang cellphone ko sa pagsigaw nito. What happened to you? I'm okay, nagbabantay lang ako. Thanks God. I thought something bad happened to you. Sino nga pala ang binabantayan mo? Anak, by the way, invite Almira to dinner, kung alam mo lang, mom. Mamaya ko na ipapaliwanag, mom, just wait me there. Okay, we'll wait you here. Kuya, uuwi muna ako. Nandyan sila mom and dad kasama ang kapatid ko, nasa bahay. Sige, ingat ka bro. Lumapit ako kay Almira at hinalikan ito sa noo. Wake up as soon as possible, love. Aalis muna ako saglit, babalik rin ako. Isasama ko sina mom.
Pagkarating ko sa bahay ay pinarada ko lang ang kotse ko at natanong ko na si Mom sa pintuan. "Hi sweetie," masiglang bati ni Mom at niyakap pa ako. "Hello Mom, I miss you," at yamakap rin pabalik. Nasa living room sila, waiting you, matamis ng ngiti ni Mom. Pumasok kami sa loob at andun nga si Dad and Kara sa living room. "Hey young man." "Hi Dad, welcome home," binalingan ko ng tingin ang kapatid kong nakabusangot. "Oh, kakarating nyo lang nakabusangot ka na agad, Kara. I thought you forget me na eh, hahaha." "Why would I forget my lil sis?" Lumapit siya sa akin at niyakap ako. "Namiss kita kuya, mas miss na kita lil sis, ikaw kasi hindi ka nag-chat-chat sa amin, kinalimutan mo kami." "Something happened," seryosong sabi ko at umupo sa upuan, umupo rin sila Kara. "What happened, at nasaan si Almira? I thought isasama mo siya." "Nasa ospital siya," sagot ko na ikinagulat nila. "Anong nangyari sa kanya?" "May sakit siya pero inoperahan siya pero nabaril siya last month." "Kuya bakit nagkaganon si ate?" "Nadamay siya sa gulo ng kanyang ate, iniharang siya ng kanyang kapatid para di siya matamaan ng bala na dapat sa kanya. Before that na-diagnose ng doktor na mayroon siyang brain aneurysm cause of car accident na kagagawa ng kuya niya, dahil pinagbantaan siya ng kapatid niyang babae." Oh my God, umiiyak na si Mom and Dad habang si Dad ay natulala sa sinabi ko. "At ang mas malala pa ay na-comatose siya, puntahan natin siya anak." Sumakay na sila sa kotse at dumaan kami sa drive-thru para bumili ng pagkain. Pagkarating namin sa ospital ay nangilid na kaagad ang mga mata nila Mom. "Hi love, andito na ulit ako, may bisita ka love." "Andito sina Mom, they wants to see you pero dito ka daw nila madadatnan." "Almira, gising na." "Ate, gising ka na, mag-girls bonding tayo." Sabay na sabi nila Mom at Kara. "Anong sabi ng doktor?" Ang sabi ng doktor, "Baka one of these days ay magising na siya." Nagre-response na siya. Inaya na kami ni Mom kumain at sabay-sabay na kami bago umuwi sina Mom, pero bago sila umalis ay nag-iwan pa ng salita si Mom. "Iya, wake up, maraming nagmamahal at maraming may kailangan sa'yo." Dito na ako natulog sa sofa ng hospital room.